Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to ay may kaugnayan pa rin kay Chinita Princess na kung saan ay nasisi na naman po si Kim Chu at ang mga Kimpo fans at ang ilang mga Kimmers. Dahil po ito sa nangyayaring kaguluhan sa loob po ng It's Showtime. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Arlene Casis. Sabi niya, si Ma'am Car lang talaga ang makakasagot sa lahat ng yan, Miss Dres. Kung cancel ba talaga ang Kopino, wala si Kim sa Showtime. May mga bashers na naman na sana hindi na pumasok si Kim kasi mataas daw ang ratings kapag wala si Kim. Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Arlene Casis, no? Itong mga bashers talaga wala po talaga yung tigil. Lagi po nilang binabati ko si Chinita Princess. E pag wala po si Vice Ganda, isa po si Kim Chu sa talaga namang halige at dinadayo po ng mga viewers ng It's Showtime. So si Vice, posible po yung magpahinga muna kasi sobrang init po talaga ng mata ng mga tao sa It's Showtime dahil po sa ginawa po ni Vice at ni Ayon Perez. Kaya syempre, maglilib muna yan mga kakimpaw, 'di ba? Kaya kinakailangan ng isang Kim Chu sa It's Showtime, pero ang tanong, babalik nga kaya si Kim Chu agad sa Pilipinas? Naku, deserve niyang magpahinga kasi mamaya siya naman po yung mabash, 'di ba? At mabatikos na naman siya dito. Dapat pahinga muna siya mga kakimpaw. Doon sa Far Away kasama po ni Paolo Avellino. And about naman sa Kopino mga kakimpaw, hindi nga natin alam kung cancel ba talaga ito or what, or postpone lamang. Sila lamang po talaga ang makakasagot niyan. Pero until now, hindi pa rin po nila sinisimulan yung pag-shoot nito kasi mukhang ibang movie yung ginagawa po nila mga kakimpaw, and yung teaser nga ayun, meron na pong picture na nagkalat sa social media. So masaya po tayo doon. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Arlene Casis. God bless po sa inyo at mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa ipinadala pong letter or inilabas ng MTRCB para po sa It's Showtime. So mabuti na lang talaga wala doon si Chinita Princess, kung hindi damay din siya dyan mga kakimpaw. Sabi nga dito, MTRCB kumilos na kaugnay ito ng mga reklamong racist joke na ibinato ni Vice Ganda kay baby doll Johaira. So alamin kung kailan isasagawa daw ang pagdinig ng komisyong ukol dito. So natalakay na po natin yan sa previous update natin mga kakimpaw, no? So magpapaliwanag po doon yung producer, pupunta po sa MTRCB, tapos titingnan po nila kung tatanggapin po nila yung paliwanag ng producer kung bakit po yun nangyari, 'di ba? Tapos pag hindi po katanggap-tanggap yung paliwanag nila mga kakimpaw, syempre, suspended ang aabutin ng It's Showtime niyan. E di damay na rin po ang mga host ng It's Showtime. 'Di ba? Wala po silang trabaho noon mga kakimpaw. Ngayon, since nababatikos ngayon ng It's Showtime at nagpadala po ng letter ang MTRCB, abay ang binabalikan po at binabakbakan ng mga supporters si Vice Ganda ay yung supporters daw po ni Kim Chu, yung mga Kimpaw fans daw at mga Kimmers, mga kakimpaw. Ayon nga dito sa isang post, I felt bad for Meme Vice. She was trying to be composed, kaso obvious na naiiyak at na-hurt siya sa balita ng MTRCB. Hintayin namin pagbabalik mo if ever. Hindi buo ang Showtime kung wala ka. Sana masaya na mga rabid fans ni Kim Chu. You went too far. Ayan mga kakimpaw. Oh. Grabe naman silang magbintang. Hindi naman Kimpaw fans ang may gawa dyan kasi ang Kimpaw fans sobrang busy lagi niyan magpa-trend
ng mga yung mga hashtag dito sa X. Tapos kumakabintang naman yung nag-post nito, tayo daw yung may kasalanan. Grabe din, ano? Di natin gustong mangyari yan sa show na kinabibilangan ni Kim Chu. Kaya wag nyo kaming pinagbibintangan. Sabi nga po ng isang netizen dito, depensa niya, excuse me, bakit kaming mga fans ni Kim ang sinisisi mo? Busy kami that time, pakicheck po, busy kami. Magpa-trending ng ASAP Kim Pao Sydney that time, bakit kami ba nagbigay ng script or inutusan ba namin si Vice Ganda sa mga jokes niya? Hindi kami cheap para patulan ganyang issue. Sabi pa ng isa, huy, busy sa TV mga fans ni Kim sa pagpapatrending ng ganap ng Kim pa. Wala kaming paki sa issue na yan. Kahit sa GC namin, sinasabi namin na wag nang makialam dyan sa issue ng idol mo. Hayaan na namin mga CV, naghanap na naman kayo ng masisisi. Kayo ang totoong cheap at toxic. So correct mga kakimpaw, busy tayo kay Kim and Paolo Avellino sa kakatapos lamang nila na ASAP XP. Tapos tayo, pagbibintangan na tayo daw ang may gawa ng pagpapatrending nung nangyari. Wala tayong pakialam dyan, mga kakimpaw. 'Di ba? Kasi tayo nakapokus lamang kay Kim at kay Paulo. Hindi rin naman natin hangad na maisyuhan po mga kakimpaw ng suspension ng It's Showtime dahil po doon. Kasi si Kim Choi kabilang din sa show na yan. 'Di ba? Grabe din yung iba mga kakimpaw, no? Akala pag galit tayo kay Vice Ganda ganun yung gagawin natin. Hindi po. Meron po kaming pakialam sa buong show at sa kinabibilangan pong programa ni Chinita Princess. Samantalang congratulations naman kay Kim and Paula Avellino dahil ongoing na po pala mga kakimpaw ang shooting para po doon sa movie po nila. New movie mga kakimpaw. Ongoing na po yun mga kakimpaw. Kahit na nandun po sila sa Australia, continue pa rin po yan. So pagbalik po nila, ayan ang gagawin nila mga kakimpaw. Kasi kailangan po ata yung ma-submit agad. Kailangan may makipakita po silang teaser bago po ma-approve sa Metro Manila Film Festival, I think mga kakimpaw. So parang sa Metro Manila Film Festival to kailangan po agad ma-shoot yung ilang mga kaganapan doon. Tapos i-review po yun ng Metro Manila Film Festival at sana nga po'y makapasok itong entry ni Kim and Paula Avellino dahil balita ko masyado daw matindi mga kakimpaw yung mga script. Sobrang tindi daw po ng mga eksena at ang ganda daw po ng kwento, sobrang lalim. Talagang ang ganda mga kakimpaw. So ipag-pray natin na makapasok yung kanilang script mga kakimpaw kasi mas maganda daw ito sa mga napanood nating movie or series ni Kim and Di Paolo. So congratulations, ito pala yung ginagawa nila at pinagkakaabalahan ng sikreto. Finally, no, nabuking na rin mga kakimpaw. Salamat sa mga talagang source na patuloy pong nagbibigay ng good news for Kim and kay Paolo. Kaya abangan natin kung ano bang title niyan, ano ba yung kwento niyan mga kakimpaw. Kaya congratulations Kim and Paolo. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag kalimutang i-like ang video na to.